Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, gusto ko lang i-share or bigyan kayo ng idea para dun sa mga taong nagtatanong kung magkano ba talaga dapat yung maging puhunan dito kay sitaw para makapagsimula. So kung ikaw napag-aralan mo na kung paano nag-work si sitaw or kung paano nag-work yung dropshipping dito kay sitaw. So panoorin mo itong video na ito para magkaroon kayo ng idea para makapagsimula ka na din yung journey mo dito kay sitaw. So unang-una, meron tayong i-consider na dalawang bagay kasi dito magdedepende yung ating magiging puhunan dito kay sitaw. So unang-una po guys, magdidepende yung ating puhunan sa kung anong product na gusto nating ibenta sa ating online store. So, as a beginner, tulad nga ng sinasabi ko paulit-ulit, kung gusto nyo palang makabisado si sitaw, mag-list muna kayo ng product na nagpa-price range ng mga tigo 100 or 200 plus. Depende sa kung anong product na gusto yung ibenta. And then pangalawa, magdidepende yung ating puhunan sa volume ng mga orders or quantity ng mga orders na papasok sa ating online store. So, ayun yung dalawang importante, dyan magdidepende yung ating puhunan. So, para mas maintindihan nyo yung pinagsasabi ko, so punta tayo dito sa aking account para ipakita ko din sa inyo yung mga product na nakalist sa aking online store. So punta tayo dito sa product, and guys, click lang natin yan, products. Ayan, makikita nyo. So almost 4 months or magpa 5 months na ako dito kay sitaw. Simula nung nag-join ako dito kay sitaw guys, bali ito yung mga product na binebenta ko. Hindi ako nagpalit ng product. So yan pa din. Kung makikita nyo, tigo 100 plus lang siya. So ayan, kung makikita nyo. Tapos siya nga pala, bago ko makalimutan, as a beginner, para pasukan tayo ng order dito kay sitaw, kailangan nakalist kayo ng at least 10 product items. Yan yung minimum dito kay sitaw para ma-activate yung online store natin. So ayan. Tapos yun nga, maghanap kayo ng mga product na tigo 100 plus na tulad nito na nasa akin. So kung hindi mo pa alam kung paano maghanap dyan ng mga ganitong product, meron na po akong ginawang video na sa paghanap ng mga budget meal product dito kay sitaw. So panoorin nyo na lang po yun para makita nyo kung saan nyo makikita yung mga products na yon. So ayun, yun, dyan magdidepende una yung ating puhunan, and then dito sa order, ito na yung actual, yung volume na mismo ng order na pumapasok sa ating online store. So tulad nga ng sinabi ko, ito yung pinaka-importante. So dito na magbe-base talaga yung actual ng ating puhunan. So kung makikita nyo na pumasok ditong order sa aking online store, merong yan, tigo 100 plus. So ibig sabihin yan, one item lang siya. So itong 387.72, 3 items siya. Yan, 1 item, 3 item. Itong 241, so sa malamang 2 items siya. So ayan yung mga order na pumasok dito sa
aking online store. So let's imagine guys na ito yung mga order na pumasok sa inyo ding online store. Ayan. So nag-create ka na ng account, may pumasok na agad sa inyong order na mga ganito. So kung naintindihan mo na nga kung paano nag-work yung dropshipping, so i-refresh ko lang kayo. Yung nag-work yung dropshipping dito kay Sitaw, so pag may pumasok na order dito sa ating online store, kailangan muna natin yung bayaran yung amount ng product na order ng customer dito kay Sitaw para ma-process ni Sitaw na ma-pack and then ma-arrange ng delivery papunta sa customer. So na malinaw po. So ayan, kung yan na yung pumasok na order sa ating account, so kung gusto na natin siyang bayaran, halimbawa gusto nyo bayaran na lahat yan, i-click nyo lang itong all. Pero kung gusto nyo naman na selected lang, mamimili lang kayo dito. So balik-click nyo lang itong mga bilog dyan sa gilid yan, yung mga dot. So select nyo lang yan. Yan. And then click nyo lang ito, pay and take deliver. Yan. Pag ganyan, so ito po yung babayaran nating amount. Yan. Hindi po ito. Kasi ito yung naka-display itong amount dyan sa ating mga online store. So ito, warehouse price po ito. Yan yung babayaran natin. Kasi itong 768.88 kasama na dyan yung profit natin guys. So ayan. So sa madaling sabi, wala pong exact amount yung magiging puhunan natin dito kay Sitaw. Depende sa kung ilang quantity ng orders or volume ng orders na papasok dito sa ating online store. So bigyan ko kayo ng example. Like for example, meron ka lang 10,000 pesos. 10,000 pesos na gusto mong ipuhunan dito kay Sitaw. So to be honest, so ibibase ko na lang sa aking experience dito kay Sitaw, yung 10,000 pesos na puhunan, hindi po siya sapat. Kasi sa dami ng orders na pumapasok dito kay Sitaw, so bali kakapusin po yung 10,000 pesos mo. So kung halimbawa, yung 10,000 pesos mo, guys, na ipang pick up mo na siya nitong mga product. Yan, mga pumasok na order, nagamit mo na siya dyan, na ipang pick up mo na. Pero may mga continuous pa din yung pumapasok na order sa'yo. So hanggang sa umabot ka na ng ilang pages ng mga pending orders. Yan, umabot ka na sa ganyan. Pero ang napaprocess mo lang ng mga orders is nasa page 1 ka lang. So pag hindi mo na process lahat yon, pag hindi mo na reach yung yung processing rate na minimum dito kay Sitaw, magkakaroon ka ng memo or magkakaroon ka ng warning or matatag ka ni Sitaw as a inactive seller dito kay Sitaw. So mahalaga na i-monitor nyo yung processing rate nyo dito kay Sitaw, kasi dyan magdidepende si Sitaw kung karapat dapat ka pa bang i-continue yung online store mo dito kay Sitaw or hindi na. So itong pinagsasabi ko dito guys, so kumbaga hindi naman ako nagiging sugar coated dito kay Sitaw. So sinasabi ko yung reality. Ayoko na mag-hype lang ako para magkaroon ako ng referral. So hindi, magiging honest lang ako sa kung anong naging experience ko dito kay Sitaw, para hindi kayo magsisi na mag-join kayo tapos sinabi ko lang na kahit 10,000 pesos sapat na. So hindi po. So isit nyo na yung mindset nyo
So taasan nyo na yung standard nyo, expect the worst. So ayan, halimbawa tulad nga sinabi ko, so natambakan ka ng order, so kailangan mong ma-reach yung 55% processing rate dito kay sitaw para hindi ka matagas inactive seller. Pagkatapos nun, kahit hindi mo i-pick up lahat na pumasok ng order dito sa online store mo guys. Like for example, yung quantity na halimbawa sa buong August na order, may order ka na total na 300 or sabihin natin 500 orders sa loob ng August. Kahit ma-process mo lang dyan guys, mga nasa 300 orders lang, okay na yun. Basta pasok ka sa processing rate minimum ni sitaw. Hindi ka na matatag niya as inactive seller. So may tips din dyan sa pag-pick up ng mga order para hindi gaanong malaki yung maging puhunan nyo. So unahin yung i-pick up yung mga small amount pupunta sa malaking amount. So may ginawa akong tips dyan sa pagpataas ng processing rate. So panoorin nyo na lang. Dito sa sitaw nga, tulad nga ng sinabi ko, walang exact amount na puhunan dito kay sitaw. So kung 10,000 lang yung puhunan mo, dapat meron ka pa ditong may backup plan ka dito. Or halimbawa, naubos na yung 10,000 mo, kung may mga pumapasok pa ng order, so kailangan mo pang mag wallet recharge or kailangan mo pang mag cash in para makaber mo yung order sa loob ng unang buwan mo dito kay sitaw. Kasi yun yung pinaka-importante, yung unang buwan mo dito kay kailangan mo lang i-sustain yung first month mo dito kay sitaw, yung mga order. Kasi pagkatapos naman ng first month, yung mga sumusunod na buwan, medyo hayahay ka na dyan kasi magme-maintain ka na lang kasi medyo mapapaikot mo na dyan yung puhunan mo. So sa akin, parehas sa akin, inabot yung puhunan ko ng 56,611 sa akin yun. Kasi maswerte kayo kung merong mga mag-guide sa inyo. Kasi sa akin, nung nagsimula ako dito kay sitaw, walang nag-guide sa akin guys. So bali nag-relay lang din ako sa mga YouTube videos na later on ko na realize na medyo mali din pala yung tinuturo sa mga video minsan. Hindi ko naman sinasabing lahat, pero merong akong napanood na iba na medyo mali or contrary siya sa mga sinasabi ng account specialist natin. So, mas swerte kayo kung mag-register ka, mas mabuti na maghanap ka ng mag-guide talaga sa'yo para may matatanungan ka or ng mga problema mo dito kay sitaw. Ayon, may mga tulad nga ng sinabi ko, kailangan may mga backup plan ka dito kay sitaw. Huwag kang stick lang sa mga puhunan mong maliit. So sinasabi ko dito, honest lang ako, hindi ako hype lang kay sitaw para makakuha lang ako ng referrals. So ayaw ko na baka mag-join ka tapos mapasubo ka and then later on sabi mo hindi mo na kaya, hindi na kaya ng puhunan mo, mapupurse ka talaga na papa-close mo na lang yung store mo dito kay sitaw. So ayaw ko naman na mangyari sa inyo yon. Kaya ginawa ko itong video na ito para magkaroon kayo ng idea. So nasabi ko na siguro yung dapat kong sabihin. So kailangan nyo lang sustain yung first month order dito kay sitaw.
Kasi yun yung pinaka-importante. So, ayun lang. Kung may mga tanong pa kayo or may nakalimutan akong sabihin dito kay Sita or may mga tanong kayo, mag-comment na lang kayo dyan sa comment section. At sasagutin natin yan kung alam natin yung problema nyo. So, kung gusto mong mag-join dito kay Sitaw, kung desidido ka na talaga, so nasa description and comment section below yung referral link ko or referral code ko. Mag-sign up ka na lang. Or kung gusto mo magpa-guide sa akin, mag-message ka dito lang sa aking mga videos or sa aking Facebook. Mag-message ka lang, i-PM mo ako para i-guide kita kung ano ba yung mga tricks na gagawin mo dito kay Sitaw. So, ayun lang. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos kong i-upload. Maraming salamat. God bless.